sa liturhiya na ating ginagawa, hindi po talaga ako naglagay ng mga tanging awit. Baka ako yung grupo ay magbibigay ng handog na awit. Halimbawa, yung grupo ng Madalunod at Matipok ay aawit. Ano? Kagabi ho ay ganun din. Nakalagay ho lang ay mensahe sa awit. Kaya ho umawit yung tagapagsalita natin. Ano ho request nyo? Aawit din? Baka ho umalis yung bigla. Ang atin pong tagapagsalita ay sa iba ay nakilala na siya dahil kilala ang kanyang mga magulang. No? Pero sabi ko, paano ba kita pakikilala? Hindi dahil sa kilala ang iyong mga magulang. Siya po ay isang guro. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Education o BEd. Ano? BSBEd. O Elementary Education para mas madali. Yun. At siya po ay nakapag-masteral na. Tapos na rin po siya ng masteral degree sa elementary education. But pinili pa rin niya ang pumasok sa seminaryo. Siya po ay nag-aral sa Silliman Divinity School sa Silliman University sa Dumaguete. Siya po ay nag-take ng Master of Divinity. Noong 2013 ay natapos niya ang Master of Divinity at siya rin ay na-assign sa UCCP Taysan at nitong nakaraan ay sa UCCP Lucban, Quezon. Sa ngayon, siya po ay nakalib dahil sa kanyang kalusugan. No? Pero dahil hindi dahilan ang karamdaman kapag tayo ang nag-request ay napapa-oo natin. No? Kahit malayo-layo ang Batangas City, tayo po'y napagbigyan. No? Na siya ay ating makuha bilang tagapagsalita ngayong gabi. Ang atin pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Pastor Amihan Asi. Magandang gabi po. UCCP Kalaka. Ako po ay bumabati sa ating pagkakatatag sa ika-107 na pagkakatatag ng ating iglesia sa bahagi ito ng Kalaka. Salamat po kay Pastor Joy dahil nga noong pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama dyan po sa UCCP Tuwi dahil pareho kaming kinuhang sponsor ni Pastor Aranilla. Ako po'y ninang din ng kanyang anak. Sabi niya, pag-uwi, nung kami ay magkasabay pag-uwi, Pastor, pwede ka bang kunin naming speaker? Sige po, kailan po, Pastor? Sa November 25. Ano pong topic, Pastor? Family. Sige po, asahan po ninyo ako. Hindi na po ako bago dito sa Kalaka. Kung matatandaan po ninyo, noong panahon ng aking kabataan, naging isa po ako sa naghatid ng mensahe dito sa atin. Kaya sa aking pagbabalik, salamat po at bahagi ako sa pagdiriwang natin ng ating ika-107 anibersaryo. Family. Ang main topic na ibinigay nga ni Pastor Joy at 2 gabi na kayo na nagbubulay-bulay tungkol sa topic na ito, family. Pamilya, ito marahil din uncommon sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay bahagi ng pamilya. Lahat tayo ay kabilang sa pamilya ng Panginoon. Binigyan ng kakayanan at talento. May mga kahinaan, may mga kalakasan. Kahapon, isa po ako sa mga naghihintay upang tawagin
Kasi nga, ako po ay nasa Lipa, sa Mediatex, at ako'y nagpapadoktor. Na-diagnose po kasi ako ng multi-nodular non-toxic goiter. At habang nakaupo sa lobby, habang naghihintay sa doktor, inaobserbahan ko yung mga katabi ko, yung mga kasama ko doon. Ang aking pong doktor ay espesyalista sa goiter, sa diabetes, sa hypertension, at sa pagiging obese. Kaya natitiyak ko na ang mga kasama ko dun sa lobby, kagaya ko din. Ang iba sa kanila may goiter, ang iba sa kanila may diabetes, ang iba sa kanila hypertension ang kaso, at ang iba sa kanila ay obese. Isa sa narinig ko, na sinabi mismo nitong katabi ko dito, ito yung sinabi niya, isa po siyang babae, halos dahil nga tagal nga, edi kukwentuhan mo na din itong mga kasama mo doon. Siya din ay, ang iba sa amin doon ay taga-Kalaka, taga-Balayan, nagpunta kami sa Lipa. Ang sabi ng babae, ang hirap talaga magkasakit. Hindi lang hirap ng katawan, kahit ang bulsa mo, mahirap din, masakit din. Kaya naman, mapalad po ako dahil sa aking pagkakasakit na ito, kasama ko ang aking pamilya upang umalalay sa akin, siyempre sa mga kagastusan sa aking paggagamot. Sa panahon ngayon, talagang ang hirap o talagang bawal magkasakit. Hanggat maaari nga ay iwasan natin ang magkasakit. Ano po? Dahil nga, hindi lang katawan ang masakit. Kahit ang nahihirapan, kahit yung pinansyal na panagkukunan ay talagang mahirap. At syempre pa, buong pamilya, nag-aalala kapag may sakit ang isang miyembro. Sa kwento pong ating binasa, maigit meron ditong mga bata. Ako po ay may dalang Bible story. Ito yung kwento ni Daniel. Isa sa mga paborito nating kwento noong bata tayo. Sino nga si Daniel? Daniel, siya isa sa mga soon-to-be propeta ng Panginoon. Pero si Daniel, sa kwentong ito, kasama niya ang kanyang mga kaibigan, tuwing hapon, tanghali, sila ay titigil para manalangin. At ang pinaka-highlight dun sa binasa natin is, si Daniel, pag-uwi niya, masustansyang pagkain ang inihahain sa kanya ng kanyang nanay. Ang tawag dito ay pulse. Sabi dito, ano ba ang pulse? It is a food like beans and vegetables. Sa atin, tayong mga Batanggenyo, parang ang katumbas ay bulang lang. Ito ang mahilig na ihain o masarap ihain ng nanay ni Daniel sa kanyang pamilya. At sama-sama silang kumakain ng bulang lang na ito. At syempre pa kasama dyan ang prutas. Mga magulang ko't mga kapatid, sa gabing ito, nais ko ring bigyang diin mula sa kwentong ito ni Daniel ang ituro at isabuhay natin ang 5 habits o 5 healthy habits upang pangalagaan natin ang ating kalusugan at maiwasan ang pagkakasakit. Kasi nga, mahalaga na maisabuhay ang mga healthy habits na ito. Dahil ang kalusugan ay kayamanan. At bilang mga Kristiyano, tungkulin natin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ang kalusugan natin at ng ating pamilya. Una, ang malusog na pamilya ay kumakain ng masustansyang pagkain, syempre. Sa kwento ngang ito, kaya nga nang nabanggit ko, ituloy ko yung kwento. Okay. Si Daniel, nabihag sila ng mga taga-Babylonia at nadala sila doon sa lupain ng mga sa Babylonia. Nadala sila at nabihag. At syempre, nung humarap sila sa hari, inutusan ng hari ang kanyang kanang tagapamahala. Pumili ka ng mga lalaki na magkakasing edad at magkakasing height at pakainin mo sila ng pagkain. Si Daniel, syempre, hindi siya sanay sa mga ganitong uri ng pagkain.
itong pagkain ng hari. Kaya, minabuti nilang kausapin ang kanilang puno, yung kanang kamay ng hari. Pwede po ba na sa halip na pagkain ng hari ang ihain ninyo sa amin, hainan nyo kami ng prutas at gulay at tubig? Pero syempre tumanggi ang kanang kamay. Pag ginawa ko yun, pati ako ay malalagot sa hari. Pero ang sabi lumipas ang 10 araw, ito na si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Halos lahat sila mukhang malusog, mukhang masigla, kumpara doon sa mga kumakain ng mga pagkain ng hari. Tayong mga Batanggenyo, likas sa atin ang mahilig kumain. Ano po? At dahil nga sa sobrang busy ng ating pang-araw-araw, ang ating daily lifestyle, mas gusto natin na bumili sa labas kaysa magluto. Ano po? Dahil nga mabilis bumili sa labas ng pagkain. At sa mga pagkakataon rin, ang mga anak natin mahilig magyaya sa mga fast food chain. Nakalimitan, kung titingnan natin, may sustansya nga bang dulot ang mga pagkain ito na makukuha natin sa fast food chain. Mga magulang ko't mga kapatid, bahagi ng pagmamahal natin sa ating pamilya ay ang pagmamahal natin sa kalusugan. Gaya nga po ng aking nabanggit, kumain tayo ng masusustansyang pagkain upang patuloy na mapangalagaan ang ating kalusugan. Pangalawa, ang malusog na pamilya ay nag-iisip ng magandang pananaw. Happy thoughts. Isang anghel ng Panginoon at isang anghel ng Satanas ang nagkita isang araw. At sila ay nagpaligsahan. Sabi nung anghel ng Satanas, mas marami kaming kampon. Sabi naman ng anghel ng Diyos, sige nga, patunayan mo. Nagpunta sila sa sabungan. Siyempre, sa sabungan, maingay. Lahat ng yan, kampon ko yan. Sabi ng anghel ni Satanas. Nalungkot ang anghel ng Panginoon. Wala siyang makitang kampon niya. Nagpunta sila sa ospital at nakita nila yung mga dumadamay sa mga may sakit. Sabi ng anghel ng Panginoon, lahat ng yan ay kampon o yan ay amin, yan ay para sa Panginoon. Maya-maya, alam ko na, sabi ng kampon o ng anghel ni Satanas, nagpunta sila sa simbahan. Lahat ng yan, sabi ng anghel ng Diyos, lahat ng yan, akin yan, amin yan. Pero ang sabi ng anghel ng Satanas, oops, huwag kang pa kasi siguro, may mga inaantok dyan, akin yan. Happy thoughts. Bahagi ng pagkakaroon ng happy thoughts ay ang pagngiti, pagtawa. Anong bahagi ng ating iglesia dito sa UCCP Calacaa ang nakapagbibigay sa inyo ng happy thoughts, nakakapagpaligaya sa inyo? Nakita ko po itong organ na ito. Sino yung mga naaalala natin na mga manggagawa ng iglesia o mga pianista na nagbigay sa atin ng mga gandang tugtugin sa pagpupuri sa Panginoon? Happy thoughts. Isa nga sa sikreto ni Peter Pan, bakit siya nakakalipad? Dahil ang iniisip niya, happy thoughts, masayang mga pananaw sa buhay. Kaya naman sinubukan ni Captain Hook, gusto kasi niyang lumipad, pero hindi siya makalipad. Happy thoughts. Ang ating mga bata, simple lang ang kanilang mga pananaw sa buhay. Ice cream, chocolate, lahat ng ito ay nakapagbibigay ng ngiti sa kanilang labi. Pangatlo,
Ang malusog na pamilya ay nangangalaga ng lakas. Dalawang bagay po, sabi dito sa aking na-research, dalawang bagay ang pangangalaga ng lakas. Ito ay ang mag-ehersisyo at magpahinga. Si Pastor, kailangan ng pahinga. Ano po? Kayo, after ng ating celebration, anong sunod? Mag-outing na ba tayo? Hindi pa. Okay. O tuloy-tuloy pa rin sa magdi-December na ano po. So, sunod-sunod na uli yan. Mas maraming simbang, mas maraming preparation para sa ating Kapaskuhan. Mag-ehersisyo. Parang nauuso ngayon yung Zumba. Yan. Nakita ko sa inyo mga t-shirt na fun run. Bahagi yan ng pag-ehersisyo upang ang ating kalamnan, ang ating dugo ay patuloy na dumalon. At syempre pa, magpahinga upang magpanibago ng lakas. Pang-apat, ang malusog na pamilya ay may mga mapagkalingang kaibigan. Dito nga sa kwento ni Daniel, bukod sa pamilya, talagang pinaguhugutan niya ng lakas ay ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa pakikipagkaibigan, nagkakaroon ng magandang relasyon, nakabubuo ng ugnayan na may pagsusunuran, damayan, alalayan at pagtutulungan sa isa't isa. Panglima at panghuli, ang malusog na pamilya ay nakadepende sa Panginoon. Ano nga bang highlight, isa sa mga highlights sa kwento ni Daniel? Siya ay naipatapon sa leon. Yan, naipatapon siya sa leon. Bakit? Ito na yun. Yan. Bakit nga ba si Daniel ay naipatapon sa leon? Kasi doon sa kanyang lugar, nagkaroon ng isang batas. Mananalangin ka lang sa hari ng Babylonia. Wala nang iba. Itong mga naiinggit na mga kaibigan ni Daniel, lumapit sila sa hari. At ang sabi, nagpanukala sila ng isang batas. Mahal na hari, meron po kaming batas na ibibigay sa inyo at maganda ito. Wala pong dapat manalangin kanino man, kundi sa inyo lamang. Siyempre, ang mahal na hari, napahinuhod. Maganda yan. Kaya tinatakan niya ng kanyang seal. At siyempre pa, si Daniel, nang marinig ang kalatas na ito, ang batas na ito, hindi siya sumunod. Alam niya ang parusahan, ang ipatapon sa leon. Ngunit, mas pinili ni Daniel na manalangin sa kilala niya sa tunay at buhay na Diyos. At nangyari ang kanyang kaparusahan. Ngunit nang siya ay ipinatapon sa leon, hindi siya nabigo dahil ang Panginoon ang kanyang kaagapay. Kaya naman nung gabi, nagtataka itong si Haring Melzar, Nabukadnezar. Wala naman akong naririnig na ugong ng mga leon. Anong nangyari? Kaya nang kinaumagahan, pinabuksan niya sa kawal yung kulungan ng leon at sinabing, Daniel! Kamusta ka dyan? At sumagot si Daniel, ako po ay ligtas, mahal na hari. Salamat sa ipinadalang anghel ng Panginoon. At siya ay iniligtas, kinuha muli siya. At nagpatuloy ang kanyang buhay at siya ay pinagpala ng ating Panginoon. Ang malusog na pamilya ay nakadepende sa Panginoon. Mga magulang ko at mga kapatid, sa gabing ito, panalangin ko sa ating UCCP Kalaka, sa ating ika-107 taong pagkakatatag. Maging instrumento tayo upang ang ating pamilya ay magkaroon ng pagmamahal sa kalusugan at upang tayo rin
bawat isa sa atin ay magkaroon rin ng isang malusog na pangangatawan, masayang pamilya, masiglang pamilya, at nananatiling malusog ang espiritualidad at ang pisikal na pangangatawan. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat sa biyaya ng pamilya na kung saan ang bawat isa sa amin ay kabahagi. Patuloy mo kaming hamunin o aming Panginoon na magbigay, na patuloy na magtaguyod ng kalusugan, hindi lamang ng aming espiritual na pangangatawan, maging ng aming pisikal na pangangatawan. Patuloy mo kaming samahan o aming Panginoon. Amen. Ipinahayag ng salmista ang pagpapanibago ng ating kaluluwa dahil sa kautusan ng Diyos. At ang kautusan ay nagpahayag sa pamamagitan ni Jesucristo na dulot ay pag-ibig at pag-asa. Ang pag-asa na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundong ito.